So ngayon po ay i-discuss or ipapakita po namin kung paano po gumawa po ng FPJ or fermented plant juice na magagamit po natin as concoction para po sa ating halaman at para din po sa ating mga alagang hayop po. So ngayon po, ipapresent na po ni Kuya Troy po kung ano nga po ba yung FPJ. So ano ko na. So gagamit po muna tayo ng gloves. Meron tayong apron, hairnet, mask. Ayun po. So ito po yung mga gagamitin natin sa FPJ. Ito po ay molasses. Molasses, meron po tayo. Takpan mo naman. Takpan nyo na. Para po hindi langawin. Tapos madre cacao. Kakawate. Tapos meron po tayong quiapo and water hyacinth. Ito po, sahan ng saging. And then stone. Fingers. Saka gagamit po din tayo ng timba at net. Saka may rubber band para po pagtali sa Pagtali po sa net, apat po pagtali. Tama ba? Meron po tayo nakahandang basaan. And then, ano pa ito? Ito po, tsaka pan-label. Tapos, gamit din po tayo ng Manila paper. Lang cover natin sa timba. Nahugasan ko na po. Na-dry na po. After mahugasan, tali na po natin. Try na natin ng 5 minutes. Lagay na natin sa timba. Net. Lagyan muna po ng net bago ilagay yung quiapo. Nervyosin yan. Namumula na po ako. Kaya mo yan. Sunod po natin tama? Kakawate. Kinilo yan sa RC. Apo. Baka di mag-charge sa timba yun. Ang amin pong matrayasen at saka Kasama yun lahat sa amin. ay ang timbang po ay 700 grams. 700 grams. Ang timbang ng ating Kasha. Mekos mo na yan, master. Tapos lalagyan na po natin ng molasses. bali overall po lahat po ng aming materials po na nailagay dyan po ay 1.7 kilograms po. So ang molasses po namin na ilalagay po ay 50 grams po. Since ang ratio nga po natin is 2:1, so kalahati lang po nung atin pong mga leguminous plants or yung forage grams po. Langaw ha. Mag-uod yan. Nalagkit po siya. Na maraming gumawa niyan, hindi lang ikaw. Hindi lang yung gumawa na yan, kami din. Maghapon ko yan. Dokot. Yan. Dokotin mo ako. Maghapon ko pinagawa sa akin kami niya. Ito ba yung makeup? Yan. Ito mahiya. Ito namin nakaglab. Yan. Sayang. Mekos mo na gamit yung kamay mo pinandokot. I make your speakers bang.
Magandang tanghali po. Kami po ang Group 5 and today's activity po, i-discuss po at i-demonstrate po ni Ate Ted kung paano po gumawa ng fermented plant juice. So Ate Ted, take over. Good morning sa inyo lahat. Nandito kami para ipakita sa inyo yung preparation ng concoction. Una, kailangan nating i-prepare yung place na malinis at shaded. Pangalawa, kailangan kumpleto lahat ng materials natin bago tayo mag-start. And number 1 nga pala, kailangan naka-complete PPE tayo. Yun yung hairnet, gloves, face mask, and apron. Kailangan natin. Ang timbang niya ay Timbang itim. Tinatawanan mo ngayon, alam mo na eh. ito yung tinatawag nating dahon ng kakao. Madre kakao. Madri kakawati, ano Oo, na. tapos ito Kakawati, naman madri yung kakawi, shop isa. na saha ng saging. Then, ito naman yung So assessment by group. Quiapo lips. Ah, Na nakukuha depende sa natin professor. mostly nakikita natin siya sa palayan. Ang total weight niya is 1,300. Uli. 1,300. Yun. De, ano ko na lang muna. Ino-note ko na lang para... Tandaan po natin na kailangan ng timbang ng ating Pwede. ang ratio po niya ay 2:1. Tapos isa pa pong materials natin itong Ba't wala akong ganun? piece of bamboo Ay, na gagamitin natin sa pag-mixture ng ating ingredients. Tapos itong Manila paper para naman sa pag-cover natin dito sa ating pail. Tapos net para sa paglalagyan natin ng mixed materials natin. Then rubber band para pang-tighten ng ating mga itinaklong dito. Tapos ito yung last na kailangan natin ilagay dito para in case na mabubuan siya, itong ating paper hindi siya mabubutas. Tapos itong stone naman, siya yung ginagamit natin para pampabigat dun sa ating ginawa. Para ang tendency niya, laging nasa ilalim lang, ma-maintain yung mga, anong tawag doon? Yung pagkailalim, hindi siya umibabaw. Mas ma-absorb niya yung mga liquid na, yung molasses niya. Tapos ito namang black na to, ito yung tinatawag nating molasses. Siya yung i-mix natin doon sa lahat ng mga gamit natin. Tapos especially ito, gagamitin natin para maging malinis yung ating ginawa. First step po natin, ilalagay natin itong net dito sa loob ng pail. Para siya yung magsasala dun sa lahat ng ilalagay natin, hindi siya magwawatak-watak. Ito po, ilalagay na natin dito yung dahon ng madre kakao. Pangalawa po, itong ating dahon ng quiapo. Tapos, chop na saha ng saging. Bali, ito po ang timbang po nito ay 655. Kalahati nito nakalagay sa timbang natin. 1:1 yun ano. Ay, 2. 2 ano? 2:1.
Two is to one. Kailangan po natin gumamit ng pail na naaayon dun sa ating gagawin. Kasi hindi naman po pwedeng maliit yung pail tapos marami yung ilalagay natin. May tendency po siyang umawas. I-mix na po natin to dun sa mga ginawa natin. Kamay mo. Kailangan po natin siyang sa inyo. Kung hindi naman kayo maarte sa sarili nyo, pwede tayong hindi na mag-gloves para mas maayos natin siyang ma-mix. Bawal. Bawal. Bawal, te. Wala. Sino bang hindi maarte dyan? Kailangan po natin siyang ma-equally mix para yung So yun talagang standard. iba Naka-gloves. maka-absorb hanggang Oh, naka-gloves, naka-PPE talaga. Oo. Lagi kang nakikanyan pag-ahawak nila. Food safety. Ano? Opo. Pagkatapos po natin siyang i-mix, ibubuhol na po natin yung net. Ayan, lalagyan na lang po natin siya ng tatalian ng ng rubber band para hindi siya bumuka. Ayun. Pag nabuhol na po natin yung net, kailangan po natin nag-ano pa to para ma-maintain lang na nasa ilalim yung ginawa natin. Next po ay lalagyan na po natin siya ng kailangan po natin i-maintain yung kalinisan din ng paligid ng timba. Kaya kailangan natin siyang punasan. Lagyan na natin siya ng Manila paper. 2 layers po na Manila paper ang i-cover natin. Kailangan naman po natin lagyan siya ng label. Ito kasi yung pinaka-important ay kung paano natin siya matatandaan. Kung ano yung naman, kung ano din siya ginawa, ganun din siya ikakartel. At saka importante din po, kung tayo ay groupings or individual, kailangan natin ilagay kung sino yung gumawa. Para ma-identify po natin kung alin yung ating gumawa. PJ, pwede sa...
Lalo ng putik. Bali dito po ang inilagay ko sa first layer ng aming yung group namin, which is group 5. Then yung label na kasunod, dito nakalagay na FPJ, which is kilala natin sa fermented plant juice. Tapos yung third layer namin, yung POF, na yun yung date of fermented, na 02/09/2024. Yun yung date kung kailan namin ginawa. And then last paper namin, yung POA, date of harvest, kung kailan namin na-harvest yung product na ginawa namin. Yun ay 02/06/2024. Bali, store natin siya sa shaded area at saka sa safe area, yung hindi siya natatanggil or may tendency tumakbo. At malayo sa mga hayop. Tanungin mo din. Sinabi mo kanina. Tanungin mo din natin. Sinabi mo yung ikaw naman. Pagka-harvest naman natin, kailangan na completely PE tayo. Awayin ako niya mamaya. Yung ano yung suot natin na nag-prepare tayo, ganun din. Tapos magre-ready na tayo ng mga materials kagaya ng magsasalina dito. Dahil